Hello po guys. Good day to us all po. God bless us all po. To God be the glory po ulit. Ito po yung napusuan kong filter eh. Bear with me po guys. Bear with me. God bless us all po. To God be the glory po ulit. Season 21 po ng What is Written Truly Happen. Ang liit-liit po ng ano ko dito sa baba oh. Andito po ako sa pinakababa oh. Liit lang po. Thank you po sa lahat ng dadaanan ng content ko na to. Bali, part 3 na po to. Part 3 po ng season 21. WWTH. To God be the glory po talaga kasi nakakapagpatuloy pa po akong makagawa ng ganitong content. Thank you po sa lahat ng magtatapos ng content ko na to. Sana po pagtiyagaan nyo pong umpisahan mula part 1 hanggang final part. So, bali ito nga pong content ko na to is all about dun sa mga taong kahit papano sinabi na po ng banal na letter ng ating creator na ito pong mga taong to magiging karapat-dapat na makarating dun sa heaven. Tapos idagdag ko po dito yung yung about po talaga kung ano ba talaga yung hell. Marami din po kasing facts na nagpapatunay na talagang may hell. So, sana po mapagtiyagaan nyo po talagang tapusin mula part 1 hanggang dulong part. So guys, tawid ko lang din po itong maliit na life lesson kasi napanood ko po yung content na sinabi ng isang content creator ng platform na to na mayaman na po siya, Pilipino po siya. Bali, sa Amerika po talaga siya nakatira. Tapos, dumadalaw lang po daw siya dito sa kamag-anak niya sa Pilipinas. Marami pong nambabasaan niya na saan daw nanggaling yung kayamanan niya, ba't daw siya ganon, pinapakita niya po sa mga content niya na nagbibigay talaga siya ng happiness, financial happiness sa kanya mga kamag-anak. Biruin niyo po nung itong nagdaang Father's Day, ang binigyan niya po yata yung 3 niyang tito, tsaka yung lolo niya ng tagpo 40,000 na regalo niya. Ewan ko po kung 3 o 2 tito niya na binati niya po ng Happy Father's Day, binigyan niya po ng tagpo 40,000 pesos. Pati po yung lolo niya, 40,000 pesos. Ayaw pa nga pong maniwala So, marami po nagtatanong sa kanya, ano ba talagang trabaho niya sa Amerika? Baka daw po illegal, ganyan. Binabas po tong taong to. Sabi niya po dun sa latest niyang content na napanood ko, sabi niya po, ang pagpapaliwanag niya po marami kasing tao na kapag ibino-broadcast mo pa kung anong meron ka, kung ano talagang trabaho mo, o ano talagang karir mo, nagpapakanega po. Ang dami pong sinasabi, minsan nga po kamag-anak mo pa. Idadrag ka daw po pababa kapag nakita nilang asensado ang buhay mo, kapag nalaman nila kung ano talagang source of income mo. Kaya hindi niya po sinasabi. Intayin daw po ng mga followers niya na i-content din daw po niya talaga. Pero ang sabi niya po kung ano talagang source of income niya. Basta ang sabi niya po sa content niya, hindi illegal, wala siyang inaapakang tao, marangal lang trabaho niya, marangal lang kanyang ginagawang pinagkakakitaan niya. Kasi ang iniiwasan daw po niya, yung minsan, aanuhin ka pa ng mismong kamag-anak mo, kaiinggitan ka pa, tapos hihilahin ka pa baba, ang daming sasabihin sa'yo, kaya mas maganda pa, rather daw po, wag na lang nating sabihin yung mga, natin sa private life natin, kasi karapatan naman daw po talaga natin yun which is tama po yun. Ngayon, kung gusto mo namang i-share yung ibang tungkol sa personal mong life, nasa sayo daw po yun. Free will mo yun, freedom mo yun. Ako po kasi sa mga ibang content ko, sinishare ko po talaga yung life ko. Kasi kahit pa paano po, kagaya po nung nagka-cancer ako, nung na-hospital ako, na-share ko na po yan. Kasi minsan po kasi kanya-kanya nga po tayo kasi ng option Tama din po itong sinabi ng content creator na to. Ayaw na lang din niyang ipagkalat kung ano talagang trabaho niya sa Amerika. Pero ang pinaninindiganan niya po, hindi po illegal, marangal po, at saka wala siyang tinatapakang kapwa niya. So, yung pong mga mamahalin niyang alahas, talagang nabili daw po niya yun sa sarili niyang pagod at sikap, pati mga mamahalin niyang bag.
Maganda po ang motivation ng taong to. Hinahangaan ko po siya. I salute you, idol. Kasi, meron kasing mga taong kaya naman talaga nagpo-post para magpayabang lang eh. Ito po yung mga post niya po yung iba po, binabas siya. Pero ang dami pong nagko-comment sa kanya, hindi siya talaga mayabang. Para lang patunayan niya sa mga nanonood sa kanya na hindi niya to ninakaw, binili niya talaga to. Mga presyo po ng mga bracelet niya 100,000, may million pa nga po. Mga kung ano-anong singsing niya, bracelet niya, kwintas niya. Tapat po tong taong to, hinahangaan ko po siya. Kasi kahit na sabihin pa ng iba na nagyayabang siya, casual na casual po yung pagsasabi niya, hindi siya mayabang. Tapos talagang tinitreat niya yung mga kamag-anak niya dito sa Pilipinas. Pinapakita niya sa content niya, kumakain sila sa sikat na restaurant, siya ang nagbabayad. Ang mga bill po nila 40,000, 35,000, isang kainan, 20,000, 13,000. Mabait po itong batang to. Bata pa po itong bakla po siya Bata pa po itong taong to. Napaka niya po, napaka down to earth niya pong tao. Para lang po sabihin niya yung mga presyo. Kasi para po yung mga nambabas sa kanya, tama po yun. Pero yung karir nga daw po niya, yung kanyang trabaho, hindi pa po niya sinasabi. Maganda po yung motivation ng mga ganong tao. Naitawid ko lang po guys, kasi kanya-kanya po kasi tayo ng motivation. Nasa sa atin po yun kung isi-share natin lahat. Ako po kasi ang isinishare ko, yung talagang kapupulutan ng motivation ng kapwa ko. Kaya ako po sinirang buhay ko sa inyo kasi talagang sigad po talaga yung tumulong sa akin kung bakit ako gumaling. Kaya to God be the glory po talaga kung bakit ako nakarao sa buhay kong to. So, balik po tayo sa content ko guys. Sabi nga po, who will enter the kingdom of heaven? So, ito po maidagdag ko lang dun sa part 2 at saka part 1. Kasi part 3 na po to guys ng season 21 ko, What is Written Truly Happened. Sabi po nung documentary, sa Revelation 11 nga po, verse 15 to 19, pinapaliwanag po dito na, dinidescribe po dito kung anong mangyayari talaga kapag yung 7th trumpet is blown. Pinaghahanda po ang humanity kung paano natin i-welcome ang ultimate na pagbabalik ng ating bigatin Son. Tsaka kung paano tayo, we must live our lives accordingly. Kasi nga po, hatulan po tayo pagputok po nung pangpitong trumpeta ng ating Creator May mangyayari na pong kakaiba. Tas after that po nung incident na yan, verdict time na po. Biberdictan na po ang bawat isa sa atin. Talagang haharap na po tayo sa hukuman ni Jesus Christ ng bigatin Son. So guys, sundan nyo pa po guys, bali season 21 po to, part 3 na What is Written Truly Happened. So ito po yung mga tanong talaga ng karamihang tao globally. Who will enter to the kingdom of heaven? Sino ba talaga yung bibigyan ng Panginoon ng mga karapat-dapat na rights para talaga makapasok po dun sa kingdom of heaven, tsaka dun sa talaga magkakamit ng salvation? Kasi ang pakinig ko po, ang pagkakaintindi ko po talaga dun sa motivation itinatawid yung matuwid na mga ngarang, pati po ng matutuwid na pare. Ang Panginoon po ay magbubuhos ng awa pagdating po ng tamang oras magbubuhos po siya ng awa. Kasi hindi naman nga po porque napakarami mong ginawang good deeds, talagang karapat dapat ka ng makatanggap talaga ng salvation tsaka makarating sa heaven Kasi nakikita po ng ating Creator ang motivation ng tao Yung iba po gumagawa ng kabutihan talaga, pero merong after in return, meron siyang ina-after na papabor din sa kanya, kaya niya ginawa ito. Halimbawa po, nag-ano ka ng isang foundation, nagastusan ka ng 5 million, pero alam mo din na sa 5 million mong nagastos, ibabalik sa'yo 25 million. Pangit po yun, hindi po talaga totoong good deeds yun. Kasi ina-after mo din yung pabor na babalik sa'yo. Alam po ng Panginoon ang motivation ng bawat isa sa atin. Sundan nyo pa po guys. Maraming salamat po sa lahat ng makakakita at magtatapos ng content ko na to. Thank you so much po sa inyong lahat. Ingat po tayo palagi and God bless us.